Nararamdaman ba nyo mga kaibigan? Napansin ba ninyo na sa ilang araw na pagpipreside sa impeachment court ni Senator Judge Chis Escudero, mukhang nakakabawi siya sa mamamayang Pilipino. Mukhang naipapakita niya si karapat-dapat na senador at presiding officer diyan sa trial. Kaya ko sinasabi ito, kung inyong magugunita, maraming nagalit kay Senador Escudero nang siya ang Senate President noong 2025 na kanyang inupuan at hindi niya sinunod ang forthwith o kaagad-agad na trial. Kaya na-dismiss, naideklarang unconstitutional yung unang impeachment ni Sara Duterte, Vice President. Nasira dyan hanggang sa siya ay matanggal as Senate President. Bugbog sarado siya sa media, social media, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Marami nagalit. Ramdam ni Escudero yan, pati kanyang pamilya na nadamay sa mga batikos at galit ng taong bayan. Pero ngayon, nang sumama sa majority at inihalal na presiding officer ng impeachment court, kahit na ipakita niya, kaya niya, isa siyang magaling na senador at abogado, na ipapakita niyang hawakan ang trial ng neutral sa nakikita ko. Kayo, anong tingin ninyo? Neutral ang kanyang pag-handle sa ngayon dahil naipakikita niya na siya ay isang abogado at alam niya ang proseso ng impeachment court. Okay? Yan po yung aking sariling opinion at observation. Kahit na alam kong nakikita natin nagagalit yung mga Duterte supporters or anti-impeachment kay Escudero. Dahil ang kailang paniniwala noon, kakampihan sila ni Escudero. Pero nagkamali sila. Dahil si Escudero sumama sa majority sa paniniwalang trabaho niya, magtrabaho bilang senador. At hindi pwedeng mag-boycott o maging opposition lang at didiktahan lang kung sino-sino. Nanindigan siya. Pero binalikan pa rin siya ng kanyang mga dating kasamahan na pinagbintangang naghudas, nagpabaya sa kanila, pero baliwala yun. Ngayon po na ipapakita ni Senator Escudero nagkamali sila. Nagkamali ang taong bayan sa kanyang paniniwala. Ngayon siyang nagpipreside at pinagkatiwalaan ng majority, inihalal ng majority bilang presiding officer. Pero ngayon kino-question na ng mga abogado ng mga Duterte sa Korte Suprema ang legality ng kanyang pag-preside ng impeachment court. At ipinatitigil pa ng kampo ni Duterte at mga abogado niya ang impeachment court. Okay, gano'n na po. Dahil nakita nila, hindi nila kakampi. Hindi pala kakampi nila si Escudero. Nagkamali sila ng paniniwala. At ipinakita ni Escudero wala siyang kinakampihan. Ako mismo nakita ko yan. Ako umaamin. Marami akong naging topic na constructive criticism, wake up call kay Escudero nitong mga nakaraang buwan at taon. Dahil nga doon sa tingin ko rin ay maling ginawa. Pero tapos na yon. Ngayon nakita ko bumabawi siya, nakakabawi siya. Dahil siya na nga yung pinagkatiwalaan at siya rin po ay ginagawa yung trabaho. At alam kung ano ang gagawin tungkol sa pag-handle sa pag-itan ng Defense Counsel at private and public prosecutors dito po sa ongoing trial. Yan ang aking nakikita. Any comment, reaction? Malaya po kayo. May mga hindi pa rin yata na-update sa kaalaman. Nagtatanong bakit daw magkatabi yung Senate President at saka yung presiding officer sa impeachment court. Normal po at ganun talaga. Kasi po sa batas, ang talagang nagpipreside sa anumang pinag-uusapan sa Senado ay senador, Senate President sa paggawa ng batas at sa impeachment court. Pero dahil nga hindi abogado si Senate President Gatchalian, kaya nagdesisyon ng majority maglagay ng abogadong senador judge at nagkaroon ng botohan kahit tinutulan ng magkapatid na Cayetano
nanaig po ang desisyon ng majority numbers game. Si Escudero ang inilagay. Kaya naging dalawa yon. Hindi naman pwedeng si Escudero lang nandoon. Kasi siya presiding officer lang. Hindi siya Senate President. Ay Senate President po ang sinasabi na mayroong karapatan dyan at obligasyon. Kaya nandoon siya. Hindi nga siya nakikialam. Pinababayaan niya sa presiding officer. Kung mayroon lang kailangan konsulta, dapat gawin, saka lang nakikialam ang Senate President. Tama po yun. Kasi po ang ini-impeach ay Vice President. Hindi katulad ng presidente ng panahon ni Erap. Nung si Erap ang nakasalang sa impeachment trial, ayon sa batas, ang Chief Justice ng Supreme Court ang magpipreside. At yun nung panahon yon, Chief Justice Davide. Pero nung panahon yon, ang Senate President ay si dating Senador Nene Pimentel. O nakita nyo, magkatabi rin yung dalawa. Senate President Pimentel, abogado. Hindi siya nag-preside kasi sa batas, dapat Chief Justice dahil Presidente yung ini-impeach. Yun, dalawa, magkatabi rin, no sa upuan. Chief Justice, Presiding Officer, Senate President, Nene Pimentel. O ngayon, dahil Vice President, ang nagpipreside po ay Senate President lang. Hindi kailangan ng Chief Justice. Pero ang impeachment court, ang Senator Judge, ay pwedeng maglagay, maghalal ng isang Senator Judge na gagawing presiding officer. At yun ang kanilang ginawa sa kanilang paniniwalang legal. Kaya naging dalawa rin yung nagpipreside. Okay lang po yun, legal po yun. So, dahil yung iba'y nagduda, nagpunta ng Supreme Court. Kinu-question yun. Pero ang problema, hindi lang ho kinu-question yung legality ng pag-upo ni Escudero. Humihiling din yung petitioner na ipatigil ang impeachment. Wow! Ayan ho ang medyo kakaiba. Kasi pag pinatigil ng Supreme Court ang impeachment court, ay yan ipanghihimasok na sa kapangyarihan ng legislator. Kasi constitutional duty ng Congress at Senate ang impeachment trial. So yan ang aking sariling opinion. Pero dahil Supreme Court yan, ano man ang kailang gagawin at desisyon, ire-respeto natin. Di ba? Yun lang naman yan eh. Kanya-kanyang opinion lang yan. Kaya nga merong due process, rule of law, due process, merong Korte Suprema, siya yung magsasabi kung naaayon o hindi sa batas ang galawan. Sila ang magsasabi kung unconstitutional or constitutional ang implementation at paggawa ng batas. Ayun po yun, di ba? Alam natin yan, kaya hindi tayo naliligaw. Okay, hindi naman tayo nagayabang, hindi tayo gagaya doon sa iba na alam mo na kung ano mga sinasabi. Tayo hindi. Meron tayong basihan ng mga galawan. Karapatan ng petitioner, karapatan ng Senator Judges, karapatan ng taong bayang malaman ng katotohanan, at karapatan ko rin magbalita, magbigay ng interpretation at opinion sa mga nangyayari sa lipunan. Please like and share, subscribe, and follow.